Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Hindi pa Halloween, pero bakit may mga nagsulputang kabaong sa Metro Manila? Ang mga may gawa niyan sa pool sa CCTV. Sa NAIA naman, dalawang foreigner ang nagbugbugan. Ang lolo na yan, inanod ng rumargas ang tubig sa Rodriguez Rizal. Habang ang mga kapatid natin sa Benguet, naperwisyo ng matinding baha at landslide. Ang latest sa mga apektado ng masamang panahon, ihahatid ng News 5 live. Sa mga mahilig mag-ukay-ukay, anong gagawin mo kung imbis na damit, sawa ang iyong mabingwit? From maleta to malito, dating Speaker Martin Romualdez nasa likod daw ng pagbaliktad ng ilan sa binansagang Maleta Boys ayon sa Ombudsman. Sa Thailand, 14 anyos na estudyante, walang habas na namaril sa paaralan. 7 ang patay. Eto na nga. Queen of all media, Chris Aquino, may pasabog na comeback. Hello everyone! Good morning! Ako, ang bago ninyong boss. Patay ang isang babaeng senior citizen nang maipit sa mga truck sa Cebu City. Ang suspect, lalaking hindi marunong mag-drive pero nagpasikat daw sa kanyang girlfriend kaya nagmaneho ng truck. Nasa frontlining balita si Jan Aroa ng News 5 Visayas. Nakabulagta, hindi gumalaw at bali ang kaliwang braso. Ganyan ang sinapit ng 72 years old na biktimang si Emma Erbito. Nitong Huwebes, naipit siya ng 2 truck sa Carbon Public Market sa Cebu City. Nakaparada raw noon ang truck nang biglang umandar ang isa sa mga ito. Saktong dumaan si Erbito kaya siya naipit. Nanamalengke lang umano nang dumaan sa pagitan na nakaparadang truck. Nang bigla umanong umandar ang isa sa mga ito. Bigla na lang umandar ang sasakyan at bumangga sa kabilang sasakyan. Hindi ko talaga tinignan dahil natakot ako. Matanda kasi. Nakakaawa kapag nakita mo ang nangyari sa kanya. Nang tumakbo ako papunta kay nanay, hinila ko siya at natamaan ko ang sasakyan. Sinabihan ko si Van na huwag nang ituloy dahil kawawa na si nanay. Sobrang naawa ko kay nanay nang siya ay natumba. Inalalayan ko ang kanyang ulo, talagang naawa ko. Base sa investigasyon, ang driver ng truck ay ang pahinante. Nagpapa-impress o nagpapakitang gilas daw ito sa kanyang girlfriend. Pero epic fail at trahedya ang nangyari. 3 beses niyang nagulungan ang senior citizen at dead on arrival sa ospital. Hindi sana iyon ang mangyari kung hindi siya magyayabang sa kanyang kasintahan. Pinagsabihan na siya na pababain ang kanyang kasintahan mula sa truck dahil may i-deliver, pero hindi siya nakinig. Napag-alamang hindi naman marunong magmaneho ang pahinante at wala rin siyang lisensya. No comment ng suspect sa nangyari. Maharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Aroa, News 5, Visayas. Kabi-kabilang sapakan na ang nasa pool sa video. Merong nagsuntukang enforcer at motorista at meron namang nagbugbugang mga dayuhan sa airport. Narito ang frontline report. Nagpambuno ang 2 dayuhan sa NAIA Terminal 3. Inawat sila ng mga lalaki pero hindi natinag ang 2. Habang sumasapak ang lalaking nakablock, hawak naman ng lalaking nakablu ang kanyang damit. Nang biglang bumagsak ang nakablu na t-shirt na agad namang tumayo. You prove my point. You prove my point. You're going to jail. This guy has called you. You attacked me. Dito na natigil ang kanilang pisikalan. Humarang na rin ang mga tauhan ng airport security.
Hindi pa malinaw kung ano ang dahilan ng kanilang away. Iniimbestigahan na yan ang naiyak. Patuloy rin namin kinukuha ang kanilang panig. Sa Iloilo City naman, sa Pulsa dashcam video ang mainit na bakbakan ng motorista at traffic enforcer. Sa gitna mismo ng kalsada, nagpang-abot ang dalawa. Naunang nanapak ang motoristang si alias Joe, 37 years old. Nang makatabi sila sa gilid ng kalsada, gumanti naman ng suntok at sipa ang biktimang traffic enforcer na si Chris, 61 years old. Nangyari yan ito lamang Miyerkules ng umaga. Batay sa investigasyon, pinalipat ang motorista dahil double parking na siya. Lumipat naman si Joe, pero sa double parking pa rin. Dito na siya muling pinuntahan ni Chris at pinakiusapang mag-park ng maayos. Uminit ang ulo ng motorista at sinugod ang biktima. Agad na naaresto si Joe at naharap sa reklamong resistance and disobedience to a person in authority at direct assault. Pero nagkapagpiyansa rin siya kalaunan. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Nagnakaw at nanghalay ng batang babae ang suspect na naloob sa isang bahay sa Pasig. Nakadroga raw ang kawatan. Nasa frontline na balitang iyan si Brian Castillo. Hindi na nakapalag ang lalaking yan nang damputin ng mga pulis sa tanod sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City nitong Miyerkules ng gabi. Inaresto ang suspect matapos umanong maaktuhan siya ng ilang residente na nanloob sa isang bahay at nagnakaw ng cellphone. Sa kilos niya, talagang sanay na sanay siya eh. Siguro, sinempuhan niya na wala yung tao doon or maaring mabilisan yung yung pagnanakaw niya. Hindi nahirapan ang mga otoridad na kumpirmahin na siya nga ang nagnakaw ng cellphone. Ginawa pa kasi niyang wallpaper ng lock screen nito ang kanya mismong selfie. Nang reviewin ang kuha ng CCTV sa bahay ng biktima, nadiskubring hindi lang pala pagnanakaw ang ginawa ng suspect. Hinalay pa niya ang 8 taong gulang na batang babaeng anak ng biktima na naabutan niya doon. Ginawakan niya sa mga masiselang bahagi ng katawan at pinagsamantalahan yung bata. Gusto niya lang daw na mayapo, yayakap. Siguro dala na rin sa pag-high sa drugs kaya nagawa niya yun. Nakitaan din umano na may bitbit na illegal na droga ang suspect. Labas-masok na rin daw sa kulungan ng lalaki na mag-iisang taon pa lang matapos makalaya ulit dahil sa mga kaso ng pagnanakaw. Aminado naman ang suspect sa nagawang krimen. Naipuwang ko, sir. Naipuwang ko. Nawang ko pimpetan, may po siya. Nasa kustodiya na ng Pasig Police ang suspect na mahaharap sa reklamong theft, acts of lasciviousness at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Tumanggi ng magpaunlak ng panayam ang pamilya ng biktimang batang babae. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5. Sa ibang balita, binweltahan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang banat ni Vice President Sara Duterte na hindi raw siya professional. Git ni Castro, professional daw ba ang bise na kumontrata umano ng assassin? Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Sino ang professional at sinong hindi? Sabi ni Vice President Sara Duterte, hindi professional si Yusek Claire Castro. The fact na spokesperson ka at merong seal ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. Yan ang sagot ng bise nang tanungin siya tungkol sa sinabi ni Castro na baseless, useless at nonsense ang naunang komento ni VP Sara na tuta ni Pangulong Bongbong Marcos ang International Criminal Court o ICC. Bagamat walang anumang ebidensyang inilatag ang bise sa kanyang paratang, ilang oras matapos ang pahayag ni VP Sara, sinagot ni Castro sa live stream sa kanyang personal YouTube channel ang issue tungkol sa pagiging professional. Ikaw na yung professional. Kasi hindi ko kaya yung professional, yung definition mo ng professional, katulad mo na merong kakilalang assassin, nanununtok ng sheriff, nagmumura, nagbabantaan ng buhay. Diba? Iba yung definition ni VP Sara ng pagiging professional. Kung usapang professional lang naman, professional naman daw talaga ang bise, pero hindi raw sa kanyang trabaho. Uy! Balik Pilipinas na! Ang professional travel
vlogger. Ang professional, jet setter. Kahit bumabagyo, diretso sa Germany. At nanood ng concert ni Taylor Swift. So far, hindi pa ako nag-a-absent sa aking trabaho. Sino sa atin ngayon ang professional? Diba? Sa isang taon, ilan na naging biyahe mo? Lahat personal trips. Galit ka pa kapag hindi agad na ibibigay yung travel authority mo. Demanding. Sinabi yan ni Castro sa kanyang social media account na merong disclaimer sa umpisa na nagsasabing ang pahayag niya ay hindi sumasalamin sa Office of the President. Sa video message naman ni Castro bilang Palace Press Officer, nagkomento siya sa pagiging professional. Ang tunay na professional ay nakikita sa gawa at hindi sa salita lamang. Ang isang leader na professional ay nananatili sa bansa upang mamuno, lalong-lalo na sa oras ng kalamidad. Sumusunod sa batas at hindi gumagamit ng dahas. At humaharap sa mga akusasyon gamit ang malinaw na ebidensya sa halip na pag-iwas o paninira sa administrasyon. Tumutulong sa pag-unlad at hindi nagiging dahilan ng pagbagsak ng pamahalaan. Wala pang komento si VP Sara sa mga buwelta ni Jose Castro. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Listadong iligal na sideline ng 2 pulis sa Caloocan. Ang binibenta nila mga hindi lisensyadong baril. Nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Jazz Paredes. Inaresto ng kanilang mga kabaro ang 2 pulis Caloocan na ito. Nagbebenta kasi sila ng mga hindi lisensyadong armas. Ang hindi nila alam, pulis din pala ang nagpanggap na buyer. Isa sa mga pulis naka-uniforme pa ng madakip. Ito, bago rin, susuot ng police uniform and actually a policeman in committing a crime. Nakumpiska mula sa mga sospek ang 2 PNP-issued firearms, pati ang binibenta nilang 2 pistol, isang revolver at shotgun. Sinubak ang mga sospek na may ranggong police staff sergeant at police master sergeant. I-dismiss ko yung police niya. At i-dismiss din ni General Abirin. Lalo pay. Iniimbestigahan naman kung may iba pang kasabwat sa gun running ng 2 pulis. Na-recover din natin yung kanilang personal cellphone. Naka-recover po tayo ng 2 personal cellphone. Those cellphone will be subjected for digital forensic as soon as Mula sa Frontline, Mobile Journal Jazz Paredes, News 5. Nadapa hanggang sa tinangay ng alon ang isang lolo sa Rodriguez, Rizal. Kung paano siyang nasagip, alamin sa report na ito. Sa gawa ng CCTV, makikitang may 2 tumatawid sa rumaragasang spillway sa barangay San Rafael sa Rodriguez, Rizal. Maya-maya, ang nasa likod na lolo, nadapa at inanod. Agad pinuntahan ng rescue team ang spillway. Mabuti na lang, napadpad ang matanda sa mababaw na bahagi, kaya agad siyang natagpuan. Pero dahil malakas ang ragasan ng tubig, gumamit na ng tali at salbabida ang mga otoridad. Ingat! Ingat! Mapagpantay sa area. Dito na nakuha ang matanda. Agad siyang sinuotan ng life vest. Nang makarating sa kalsada, agad siyang isinakay sa stretcher at nilagyan ng thermal blanket dahil nanginginig na siya sa lamig. Agad ding binigyan ng paunang lunas ang 74 years old saka dinala sa ospital. Pakiusap naman ng barangay, huwag nang piliting maglakad o dumaan sa spillway. Dahil kahit gaano mukhang mababaw ang tubig, malakas pa rin daw ang ragasan nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Kabi-kabilang landslide at baha ang naranasan sa Benguet at Baguio City. Kasunod yan ng malakas na buhos ng ulang dala ng habagat. Problemado naman ang ilang magsasaka na malugi dahil nasira ang kanilang mga pananim.
Live mula sa La Trinidad, Benguet, nasa frontline ng balitang yan si Mon Galvez. Mon, kumusta ang lagay ng panahon dyan? Nako Julius, malakas na buhos ng ulan ang talagang nararanasan dito sa malaking bahagi ng Benguet. At ito yung buong araw ding naitala dito sa probinsya, dala ng habagat. Kaya naman ilang pinsala na rin ang naging resulta nito, lalo na pagdating sa mga pananim. Rumaragas ang kulay putik na tubig na ito mula sa isang creek sa La Trinidad, Benguet. Mabilis ding tumaas ang tubig dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dala ng habagat. Ang iba pang sapa, halos umapaw na rin sa taas ng tubig. Ang problema, malapit lang ito sa taniman ng mga strawberry at ibang gulay. Bagay na malaking hamon sa mga magsasaka, lalo't ang ilang lettuce farm na bababad na sa tubig. Si Tatay June, naabutan pa naming lugmok sa taniman at uuwi na lang daw. Tila natapon daw kasi sa wala ang 20 milyang pinuhunan sa mga pananim. Totally flooded. Bagong tanim pa yon, yung may na-harvest na, wala na rin. Ubus na, sira na. Kami magsasaka, yan ang problema namin. Oras na flooded ang tanim namin, wala na. Ilang beses namang nag-zero visibility sa probinsya dahil sa lakas ng ulan na sinasabayan din ng makapal na hamog. Mabilis ding binahang ilang kalsada. Kabilang dyan ang bahagi ng Quirino Highway o Baguio Bawang Road sa Barangay Irisan sa Baguio City. Bagamat nadaraanan pa naman ito ng mga sasakyan, pero iba yung pag-iingat ang kailangan. Sabi ng DPWH, epekto ng intense rainfall ang nararanasang baha at hindi na kinakaya ng drainage. Gayunman, mabilis din naman daw humupa kalaunan. Kaya agad ding nililinis ng mga tauhan nila ang mga naiiwang putik. Kaliwat ka ng landslide din ang naitala sa maghapon. Gaya na lang sa tumabong putik malapit sa isang simbahan sa Sadyatan Buangal sa La Trinidad. Agad nagtulong-tulong ang mga pulis at iba pang responders para alisin ang tumabong lupa sa lugar. Hindi naman madaanan ang lubas ang Byong Boundary Road sa parehong bayan dahil din sa landslide. Pinaiiwasan muna ito sa mga motorista habang patuloy ang assessment at gagawing clearing. Sa tala ng Office of Civil Defense Cordillera, aabot na sa 33 bahay ang nasira sa kasagsagan ng mga pag-ulan at nangyaring mga landslide sa rehiyon. 4 dito ang totally damaged. Kasama sa bilang ang mga napinsalang bahay mula pa ng pananalasan ng habagat na hinatak ng Bagyong Luis. Itong enhanced habagat na ito ay palagi naman pong nangyayari sa Cordillera. So, every time po na nangyayari ito, ina-upgrade namin yung aming readiness capability. Yung mga heavy equipment nila ay naka-standby sa mga strategic na lugar. Nananatiling sarado pa rin muna ang Cannon Road dahil sa posibleng rockslide. Julius, sa mga papanik ng Baguio, meron pa namang 2 na maaaring madaanan. Yan yung Nagilian Road at saka itong Marcos Highway. Pero kailangan po ng iba yung pag-iingat, lalo't nakataas ngayon ang full alert ng mga otoridad dahil nga sa binabantayan or talagang pinangangambahan na epekto pa nitong enhanced na southwest monsoon o habagat. Samantala, sa mga turistang pupunta dito, may mga ilang City Park particularly sa Baguio City, ang sarado muna. Yan ay yung Botanical at yung Bayan Park. Habang sa Burnham Park, bukas naman ito sa publiko, pero yung lake hindi muna pinapagamit for safety ng mga turista. Itong nasa likod ko na Strawberry Farm, talagang wala rin mga turista ngayon na nagtungo at lahat halos sa mga tindahan dito sarado muna. Galvez. 5 kabaong ang biglang nagsulputan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ang mga nasa likod nito tila may gustong iparating. May mga isyong ayaw nilang hayaang ilibing sa limot, partikular ang mga usaping may kinalaman sa China at NPA. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Alexis Ebue. Nasapul sa CCTV ang nakaparadang puting van sa gilid ng kalsada sa Santa Cruz, Maynila, pasado 2:00 sa madaling araw kanina. Maya-maya, bumaba ang isa sa mga sakay nito at may ipinwestong bakal sa gilid ng kalsada. Hanggang sa nakitang unti-unti nilang inilalabas ang isang kabaong. Hinayaan nilang nakabukas ang kabaong sabay sibat palayo. Sa isa pang CCTV sa Caloocan naman, isa ring puting van ang nakita nagbababa ng kabaong sa isang bangketa sa Barangay 54. Naispatan niya ng mga residente sa lugar. Pre, may nag-iwan dito ng kabaong, pre, kasama.
Sa Makati City naman, agad na kinordonan ang sidewalk na ito ng bomb squad. Isang kabaong din kasi ang iniwan malapit sa Chinese Consulate sa may bahagi ng Hilpuyat Avenue. Natagpuan sa kabaong ang isang pulang watawat. Pati sa Boy Scout Circle sa Timog Avenue sa Quezon City, may iniwan din kabaong. Unang nakakita, TTMD, na may isang van na puti na walang plate number na naglagay dun sa kabaong. So nakita naman po nung TTMD na bakit nyo nilagay yan dyan. So ang sagot po ng babae, babalikan daw po nila. Ang mga kabaong na yan, sabay-sabay na nagpagulantang sa mga pulis at residente kaninang umaga. Sabi ng mga pulis, 5 ang binalarandang mga kabaong sa buong Metro Manila. Isa sa Caloocan, isa sa Maynila, isa sa Makati City at 2 sa Quezon City. Pawang sakay daw ng puting van ang mga nagbaba nito at may takip sa kanilang mga mukha. Naglalaman ng mga kabaong ng mga mensaheng kumukontra sa China at sa Communist Party of the Philippines at New People's Army o NPA. May mga salita itong greedy at salot at may larawan din ng mga leader ng China. Tiniyak naman ng National Capital Region Police Office na may mananagot sa anlay duwag na aksyon sa pag-iiwan ng mga kabaong. Sisiguraduhin daw nilang maisasampang mga kasong kriminal sa likod ng mga ito. Maging ang Quezon City Police District, bumuo na ng Special Investigation Team para imbestigahan ang motibo ng mga sospek sa insidente. Sabi naman ng Foreign Affairs Department, hindi nila kukonsintihin ang ganitong karahasan sa anumang opisyal mula sa ibang bansa. Irresponsable at wala respeto ang ganitong mga aksyon. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa mga otoridad para matukoy kung sino ang mananagot sa insidente. Nasa kustodiya ng mga pulis ang mga kabaong habang gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Pinatay, isinilid sa sasakyan at saka sinilaban. Ganyan ang karumal-dumal na sinapit ng isang lalaki sa Bulacan. Extortion ang nakikita motibo sa krimen at posible pa raw na na-in-love sa biktima ang babaeng suspect. Nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal, Jazz Paredes. Martes ng gabi nang matagpuan ang isang nasusunog na sasakyan sa Giginto, Bulacan. Nang maupula ang sunog, tumambad ang nakagapos na bangkay ng isang lalaki sa luggage compartment ng sasakyan. Natukoy siyang si Elias Pitt, 29 anyos na residente ng Pulilan, Bulacan. Tumalabas na pinatay muna ang biktima bago ipinasok sa sasakyan at sinilaban. Ang itinuturong mastermind, mismong babae na nakakamabutihan niya. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, nag-ugat ang krimen sa panghuthot ng pera ng babae. Kasabot umano dito ang ka-live-in niya na nagselos sa biktima. At first, the intention is parang perahan lang si victim. Then eventually, nagkamabutihan sila. Then yung hindi nila alam, yung asawa nitong si dalawang suspect kasi magka-live-in sila. Nagsiselos na. May 2 pa raw nakasabwat ang magka-live-in sa nangyaring pagpatay. Sa backtracking sa isang CCTV video, nakita pa ang puting van ng mga suspect na nakasunod sa pulang sasakyan ng biktima na patungo sa Bulacan, Bulacan. They are accomplished. The first one is yung caretaker ng farm. Siya yung pumalo sa ulo ng victim. The other one, yung may van na sinakyan, tumulong na rin. Pinagtulungan umano ng 2 sa mga suspect na patayin ang biktima. Hindi niya kaya, malaki around 5'7". So tinulungan itong 2 hanggang pinalo na ng pinalo nung medyo mahina na. Pinosas nila. Then, ang last na ginawa nila is kumuha sila ng cable, sinakal nila hanggang mamatay lang. Matapos ang pagpatay, kinargahan ng gasolina ang sasakyan. Saka ito dinala patungo sa Giginto, Bulacan at doon na, inabandona at sinilaban. 2 suspect na ang inaresto. Na-recover mula sa kanila ang bolo na ginamit sa pagpatay, mga baril at ang puting van na sumunod sa biktima. Pinaghahanap pa rin ng mastermind at live-in partner nito na mga kapwa umuno nagplano ng krimen. Isa sa ilalim ang 2 arestadong suspect sa inquest proceedings bukas. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Jazz Paredes, News 5. Naniniwala ang ombudsman na pakana ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pagbaliktad ng 4 na maleta boys. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte.
Camille, paanong nasabi ng Ombudsman na baka may kinalaman nga ang dating House Speaker? Cheryl, ayon kay Ombudsman Boying Remulla, si dating House Speaker Martin Romualdez daw kasi ang pwedeng makinabang sa pagbawi ng testimonya ng mga bagman umano. Matatandaan na ang 18 nagpakilalang bagman umano ni Zaldico o ang tinaguriang Maleta Boys ay nagsiwalat ng mga pangalan ng mga malalaking politiko na nasa likod umano ng bilyong-bilyong flood control scandal. Isa sa idinidiin dyan si Romualdez at si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman 8 sa 18 ang kinuhanan ng affidavit ng Ombudsman. Pero 3 sa kanila ang nagrecant o binawi ang kanilang mga testimonya. Isa riyan ang walang affidavit. Gagamitin kasi ang mga affidavit para sa case build-up laban kay Romualdez. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Remulla. The affidavits are there for us to use, and we will use them. And if they want to recant it, so be it. But it will be in court already. It doesn't weaken or strengthen, but of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice. Sir, just to clarify, you're saying po na posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pag-recant ng APA? Siyempre. Sino pa? Sino pa ibang nakikinabang dyan pag nag-recant yan? O, di ba? Nagbabala rin si Remulla sa mga abogado na tumutulong sa grupo para sa pagbawi ng kanilang testimonya dahil maituturing daw ito na obstruction of justice at hindi raw nila palalampasin ito. Matatanda ang inamin ni dating Congressman Mike Defensor na tinutulungan niya ang mga Maleta Boys. Nakakulong ngayon si Defensor sa kasong plunder. Samantala, itinanggi naman ni Ombudsman Remulla ang aligasyon na may nanakot sa 4 nang gawin ang kanilang mga affidavit. Inalok din daw ng Ombudsman ang grupo na mabigyan ng proteksyon pero tumanggi raw ang mga ito. Tiniyak naman ni Remulla na hindi makaapekto ang pagbawi ng testimonya sa binubuo nilang kaso laban kay Romualdez. Marami raw silang ebidensya na hawak at hindi lamang ang testimonya ng 18 bagman. Pakinggan natin ang pahayag ni Remulla. Meron rin naman kami recording ng lahat na nangyari. May recording kami ng lahat. Kaya, okay lang yan. Kasi nga, some lawyers think that it's still the same old days, that they can frustrate the ends of justice that way. We will not take it sitting down. Lalabanan namin sila hanggang dulo. We will identify them and make sure that they get dropped from the roll of attorneys. Sir, just last. Play dirty, then you have to face up to the consequences of playing dirty with us. Samantala, sa isang pahayag, itinanggi ni Romualdez ang paratang na siya ang pakana ng pag-recant ng ilang bagmen. Patunay lang daw ang pagbaliktad ng mga ito na walang katotohanan ang mga aligasyong ibinabato laban sa kanya kaugnay ng flood control scandal. Ayon naman kay Attorney Levy Baligod, ang abogado ng Maleta Boys posibleng natatakot na sa kanilang seguridad ang 4 kaya bumaligtad ang mga ito. Matagal na umanong inaalok ng suhol ang ilan sa grupo para bumaligtad sa nauna nilang testimonya. Hindi rin daw totoo na tinakot ng ombudsman ng grupo nang gawin ang kanilang affidavit. Yung sinasabi nilang takot sila kaya nila in-execute yung affidavit na ginawa namin. Eh, hindi naman yung totoo yun kasi marami silang pagkakataon na magsabi ng totoo sa amin. Attorney, marami pa raw sa mga 40 na natitira. Meron pa daw susunod na magre-recap din. Tingnan natin. Hindi natin masasabi yan kung mangyayari o hindi. Sabi nila na takot na sila sa kanilang seguridad. Gusto na rin nilang manahimik kasi hirap din yung biyahe-biyahe. Cheryl, ayon naman kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, nakikita na raw yung style umano ng Duterte supporters kung paano sila kumuha ng mga tao para gumawa ng mga kwento laban sa Pangulo kapalit ng pera. Maari raw na plano ito ni na Mike Defensor at iba niyang kasamahan para sa destabilization plot. Ipauubaya na raw ng palasyo sa ombudsman ang pag-iimbestiga sa nilalaman ng affidavit ng 18 bagman. Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Sa gitna naman ng issue sa munay planong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto, nag-abroad na raw si Congressman Leandro Libiste ayon sa Bureau of Immigration. Mensahe naman sa kanya ni NBI Chief Melvin Matibag, Bon Voyage. Hawak na rin daw na ahensya ang mga ebidensyang sinlakas ni Superman.
Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Yung ebidensya naman nandiyan dyan. Sabi nyo nga, malakas. Kasi lakas ni Superman, yung ebidensya. Kumpiyansa si NBI Director Melvin Matibag sa mga ebidensya na posibleng magdiin kay dating Negros Oriental Congressman Jing Paras at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kaugnay ng investigasyon sa umano'y tangkang character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Matibag, nakaabang ang kampo ni Recto sa magiging resulta ng fact-finding ng NBI bago gumawa ng legal na hakbang. Sa kabila nito, iginiit ni Matibag na hindi pa itinuturing na sospek sina Paras at Leviste. Pero may nais daw siyang linawin sa dalawa. Number one, directed to Congressman Jing Paras. Are you categorically denying na nag-usap kayo nitong alias Ken na to? Nag-usap ba kayo o hindi? Yun lang. Pangalawa, kay Congressman Leviste, are you categorically denying na inutusan mo or nag-usap kayo ni Congressman Jing Paras para sa plano to? 4 na abogado naman mula sa isang law firm sa Ortigas ang ipapatawag din ng NBI na dawit daw sa tangkang frame-up. Ayon kay Batibag, mga kinatawan ni Leviste ang mga abogado na dumalo sa mga pagpupulong at inatasang gumawa ng script para sa affidavit ng mga artistang kinuha para siraan si Recto. Hindi muna pinangalanan ni Matibag ang mga abogado pero ipapasabi na sila ng NBI sa Lunes. Sa panayam ng News 5 sa talent manager na si alias Ken na una niyang idinetalye kung papaano isasagawa ang balak kay Recto. Ang sabi niya, kailangan lang natin na magdala ng mga tao na kailangang marunong umarte sa gagawin nating plano. So it was a character assassination. Yung executive secretary natin. Meron naman kaming mga rehearsals, meron naman kaming mga ipapabasa. Sinabi rin ni Matibag na tinangka umanong tawagan ni Paras ang cellphone ng inarestong talent manager na nasa kustodiya ng NBI. Wala pang tugon si Paras sa aligasyon ni Matibag. Totoo ba o hindi na tinawagan mo yung alias Ken kahapon? At bakit mo tinatawagan yung supposed to be person of interest dito sa usapin na to? Yesterday. Pinakita namin sa telepono ni alias Ken mismo because you have to remember na yung telepono niya is an evidence of ongoing investigation. No show sa sabina ng NBI kahapon si Leviste. Ayon sa NBI chief, bumiyahe abroad si Leviste at Senadora Loren Legarda, bagay na kinumpirma naman sa News 5 ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Ayon sa BI, kapwa walang derogatory records na pipigil kina Legarda at Leviste na makalabas ng bansa nang dumaan sila sa immigration. August 2, nang hiwalay na bumiyahe pa Hong Kong si Leviste, habang patungong France naman si Senator Legarda. Sa Martes, ang bagong schedule ni Paras at Leviste na humarap sa NBI. Nang tanungin naman kung may mensahe si Matibag kay Leviste, aberong sagot ng NBI chief. Ang reaction ko, mag-ingat siya sa biyahe niya. Happy trip sa kanya. Sabi nga ni General Gentore, ingat po sa biyahe, di ba? Dahil papunta ng Pransya, bon voyage. Yeah. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Good news sa mga motorista, inaasahan ang malaking rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Tinatayang matatapyasan ng higit 4 na piso kada litro ang diesel, gasoline at kerosene. Pero posible pa itong magbago. Iaanunsyo ng Department of Energy sa Lunes kung magkano talaga ang eksaktong magiging bawas presyo. Weather update tayo mga kapatid. Gaya ng inaasahan, tuluyan na pong nalusaw ang bagyong Maymay at kahit yung kanyang remnant low o tira-tirang low pressure area ay wala na rin po sa loob ng ating area of responsibility. Pero kung mapapansin nyo, lumalakas pa rin po yung ating hanging habagat o southwest monsoon dahil hinihila po yan ng bagyong may international name na Dolphin. Itong bagyong may international name na Dolphin ay hindi naman natin inaasahang pumasok pa sa ating area of responsibility or dumikit sa anumang bahagi ng landmass or ating kalupaan. Pero yan po ay kikilos lamang dito sa itaas na bahagi ng ating bansa.
Pero habang kumikilos po yan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, yan po ay magpapatuloy pa rin magpalakas ng ating habagat sa mga susunod na araw. Kaya magiging tuloy-tuloy pa rin po ang mga pag-ulan natin, dulot ng habagat ngayong weekend at sa mga susunod pang mga araw. Sa katunayan, ngayong magdamag, posible pa rin po yung ating walang tigil na pag-ulan sa mga areas po ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, kasama po dyan ng Benguet at Baguio City. Ang natitirang bahagi po ng Northern at Central Luzon, meron pa rin po tayong inaasahang mga pag-ulan dyan na minsan may kasama rin pong malakas na hangin, dulot ng hangin ng habagat. Ganun din po ang areas natin dito sa Calabarzon, kasama po dyan ang Cavite, Batangas at ang Metro Manila. At dahil nga lumalakas pa yung ating habagat, mas madadagdagan pa ang epekto nito ngayong weekend. At ayon sa pinakahuling heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa, meron tayong posibleng mga 100 to 200 millimeters na pag-ulan o yung ating mga heavy at kung minsan intense rains na posible po magdulot ng malawakang pagbaha, lalong-lalo na sa mga mabundok na lugar. Posible na po yung ating mga flash floods and landslides sa mga areas ng Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, kasama po dyan ng Baguio City, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantalang mananatili tayong nakakaranas ng mga katamtaman at kung minsan malalakas na pagulan sa mga areas po ng Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, mga kabundukan sa Cordillera, Ifugao, Nueva Vizcaya, ang Central Luzon, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, including Metro Manila. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating mga nararanasang pagulan, maging sa Rizal, Cavite at Batangas. Ang natitirang bahagi naman ng Northern Luzon at Central Luzon, ang Calabarzon area, Mimaropa, Western Visayas, posible rin po yung ating mga kalat-kalat na pagulan dahil po sa epekto ng habagat o yung ating tinatawag ng southwest monsoon. Kaya again, doble ingat po tayo mga kapatid. Although wala na tayong bagyo sa loob ng ating PAR, magpapatuloy ang ating mga pagulan dahil sa epekto ng habagat. Para naman po sa hangin, mapapansin din dito sa ating wind map na nag-e-extend yung ating hangin dito po hanggang Visayas, mula Luzon hanggang Visayas. Ramdam din po natin dyan ang breezy o mahangin na kondisyon at kung minsan meron din po yung mga pabugso-bugsong hangin. Kaya mag-ingat din po tayo dyan mga kapatid. At sa may mga lakad nga ngayong weekend, magpapatuloy po ang epekto ng habagat dito sa Metro Manila. Yung ating nararanasang manaka-naka o intermittent o paputol-putol na pagulan sa maghapon ay magpapatuloy ngayong weekend. Kaya sa may mga lakad, ugaliin po nating magdala ng payong o anumang pananggalang sa ulan at isaalang-alang po natin ang mga posibleng malalakas na pagulan sa paglabas ng bahay. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa inyo. Masintabi po, maselan ang isusunod naming ibabalita. Patay ang isang babaeng backride matapos silang masalpok ng wing van sa Davao City. Nakaladkad ang biktima at naputulan ng binti. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Sus, bata, luuyas bata, uy. Disgrasya, luuy, oh. Naputol ang kuan. Babae. Naputol yun, boy. Duguan at wala ng binti ang babaeng naka-helmet ng datna ng mga otoridad sa National Highway sa Barangay Ilang, Davao City. Angkas siya ng kanyang mister na nakasubsob naman sa kalsada habang katabi ang bumagsak na motorsiklo. Isinugod sa ospital ang mag-asawa pero idineklarang dead on arrival ang babae. Base sa investigasyon, sinalpok ng wing van ang motor ng mag-asawa at nakaladkad ang misis ng rider. Ang motorcycle po is nag-slow down due to traffic congestion, pero unfortunately hindi po siya napansin ng wing van. So late na po niya napansin, so nabundol po niya sa rear ang motorcycle. Depensa ng driver ng wing van, aksidente ang nangyari. Humihingi na lang ako ng pasensya sa kanila. Hindi ko talaga intensyon na mangyari yung ganun. Hindi na nagpa-interview ang rider na nagpapagaling pa sa ospital. Nagkasundo naman ang dalawang panig na iareglo ang aksidente. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Arestado ang dalawang tirador ng piyesa ng mga sasakyan sa Quezon City. Naabutan pa sila ng may-ari na dinala ang mga ninakaw sa isang junk shop. Nasa frontline ng balitang yan, si Carol De Asa. Sa kuha ng CCTV noong August 4, makikita ang lalaki na yan na may tulak-tulak na wilbaro o kartilya. Laman na pala nito ang mga ninakaw na spare parts ng sasakyan. Nasa 40,000 pesos ang halaga ng mga yan na tinakay ng mga sospek mula sa loob ng isang warehouse sa Quezon City. Kwento ng biktima, madalas daw mawalan ng gamit ang kanyang shop. Natulog raw siya rito ng isang gabi
Doon na niya narinig ang mga kaluskos at nakita niyang may lumabas na lalaki sa may storage area. Dito na rin niya natuklasan na nawawala na pala ang 2 spare parts ng kanyang sasakyan. So ito si suspect number 1, may access siya sa warehouse kasi nga laborer siya ng landlord na which is doon si victim complainant natin nag-renter sa warehouse na yun. Timbog sa follow-up operations ang 2 suspect. Kinilala ang mga suspect na sina alias JR, 20 anyos at alias Bernard, 37 anyos, kapwa mga construction worker. So based sa forward tracking at backtracking natin, nakita natin sa CCTV, ito ang si suspect number 1 ay ito nga dinala dito sa isang junk shop dito din sa isang barangay sa area ko. Na-recover mula sa 2 suspect ang 2 spare parts ng sasakyan at sako ng semento na pinaglagyan ng mga nakaw na gamit. Wala po eh. Wala pong bungain ko sa araw-araw eh. Ang pera eh. Naharap sila sa reklamong robbery. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5! Tinawag ni tennis legend Venus Williams na world star si Pinay tennis sensation Alex Ayala. Ay kay Venus, bukod sa husay sa tennis ay incredible person daw si Alex sa labas ng court. Ibinalik naman ni Alex ang paghanga kay Venus. Marami raw siyang natutunan sa mentality at energy ni Venus sa court. Naka-partner sina Alex at Venus sa double tournament ng National Bank Open. Yun nga lang, nag-early exit sila matapos matalo nina Lyudmila Samsonova at Miyu Kato. Tuloy naman ang laban ni Alex sa singles tournament. Sunod niya makaharap si Katie McNally ng Amerika. Binati naman ni pambansang kamao Manny Pacquiao si Alex sa sunod-sunod na achievement sa tennis. Hello Alex Ayala, congratulations to your victory. Thank you for bringing honor to our country. Nandito lang kami, nakasuporta palagi sa iyo and we're cheering for you. We're proud of you. God bless. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes. May bagong chika sa Netflix. Ang showbiz comeback ng Queen of All Media na si Chris Aquino bilang Chief Head of Insights and Content Analysis o literal na chika. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Matapos ang kanyang much-talked about cameo sa Eat Bulaga, the Queen of All Media is so back. Siyempre, dapat pasabog. Hello everyone! Good morning! Ako, ang bago ninyong boss. Via the global streaming giant Netflix, ang comeback ni Chris Aquino bilang chika. As in, Chief Head of Insights and Content Analysis with 40 years of experience. Sa kanyang mega promotion, in-elevate niya with Chrissy style ang ilang local shows sa bansa tulad ng A Secret in Prague. I wanted to feel like there's something chilly. Parang giniginaw talaga sila. I want to feel the falling snow. Wala namang problema eh. Wow! Dapat, diba? Yes! Ang ganda. Tatagal ng 3 linggo ang kanyang Netflix stint. But who knows, baka ito na nga ang hudyat ng pag-full blast ni Chrissy sa television sphere. Habang ang kanyang anak naman na si Bimbi namamayagpag sa longest noontime show sa bansa, ang Eat Bulaga. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, 14 anyos na estudyante walang hapas na namaril sa loob ng kanilang paaralan sa Thailand. 7 ang patay. Ahas natagpuan kasama ng mga laruan sa ukay-ukay. At aktres na si Angel Aquino, magiging angel kaya o kalaban ang papel sa My Best Friend Eman? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo,
Manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pito ang nasawi sa walang habas na pamamaril sa isang paaralan sa Thailand. Suspect sa krimen ng isang estudyante na una raw munang binaril ang kanyang lolo't lola. Narito ang Frontline Report. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa Debsirin Nonthaburi School sa Bangkok, Thailand. Ang mga nagtatagong estudyante nasa sahig na. Dinig din ang iyak na nagvi-video dahil sa takot. Sa isa pang video, isang teacher ang makikitang kinakausap ang kanyang mga estudyante sa gitna ng putukan. Maya-maya, nauna siyang lumabas ng classroom. Dito na nagtakbuhan ng mga estudyante. Sa corridor ng school, namata ng estudyanteng gunman. Agad namang rumisponde ang Thai authorities. Napalabas ang mga estudyante. Base sa report ng mga otoridad, 7 ang nasawi sa school shooting, kabilang na ang gunman. Nasa 30 naman ang sugatan habang isang kritikal. Ayon sa rescuer, nagsagawa pa sila ng CPR sa gunman na naabutan nilang may pulso pa matapos magbaril sa sarili, pero namatay ring kinahalaunan. Lumalabas din sa investigasyon na binaril at pinatay muna ng estudyanteng gunman ang kanyang lolo't lola sa kanilang bahay, saka ginawa ang pamamaril sa eskwelahan. Ayon sa mga pulis, pag-aari ng lolo ng 14 years old na gunman ang 9mm na baril. 26 na beses nagpaputok ang binatilyo at may 34 pang mga bala na hindi nagamit. Hindi pa malinaw ang motibo sa krimen. Tinawag naman ng Thai Prime Minister na horrible ang insidente. Magsasagawa rin daw ng mental health action plan ang education sector. Patuloy pa ang ginagawang investigasyon. Ayon naman sa Philippine Ambassador sa Thailand, ligtas ang 8 Pilipinong guro na nagtatrabaho sa nasabing paaralan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maluy Chivaria, News 5. Nagkakahamunan na kung sino-sino ba ang mga opisyal ng gobyerno na pro-China raw. Sabi ni Vice President Sara Duterte, pangalanan na yan. Sagot naman ni Coast Guard spokesperson Jay Tariela, walang ganyang listahan pero may tuturing daw na traidor ang magsasabing probinsya ng China ang Pilipinas. Narito ang Frontline Report. Mag-resign na kayo. Yan ang hamon ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa mga opisyal ng gobyerno na pro-China. Bagamat walang pinangalanan ang kalihim, sumagot dyan si Vice President Sara Duterte at hinamon din si Teodoro. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya. Sa isa namang pahayag ng kalihim, iginiit niyang mayroon silang objective criteria kaugnay sa reputasyon ng mga Pilipino. Simple lang daw ang pamantayan. Yan ay ang hindi pagkontra at pagtangging kilalanin ang Administrative Order No. 29. Ito yung kautusan noong 2012 na formal na nagtatalaga ng ating maritime areas bilang bahagi ng West Philippine Sea. Sabi pa ni Teodoro, ang pagtatak o pagkilala sa mga Pilipino ng dahil lang sa personal na paniniwala kesa sa mga kinikilos nito ay hindi gawain ng Defense Department. Para lang daw yung red tagging. Pero kung ganyan kasimple ang pamantayan ng DND, iba naman ang atake ng Philippine Coast Guard. Si Rear Admiral Jay Tariela kasi wala man daw siyang listahan ng mga opisyal ng gobyerno na kumakampi sa China, diretsahan namang naglatag ng mga panuntunan para masabing traidor sa Pilipinas ang isang tao. Kabilang daw dito ang ayaw tumindig sa West Philippine Sea, mga nagsasabing mas mabuting maging probinsya ng China ang Pilipinas, yung mga nagmamahal kay Chinese President Xi Jinping at tahimik sa panggigipit ng China sa ating mga mangingisda. Kasama rin sa kanyang listahan ang mga malapit sa gobyerno ng China. Yung mga nagsasabing ipamigay na lang ang Kalayaan Island Group, mga nagsasabing wag i-demonize ang China, yung nagsasabing piraso lang ng papel ang 2016 Arbitral Award at ang gumagamit sa West Philippine Sea sa politika. Kasunod ng mga inilatag niyang katangian, ang pahabol pang banat na tanong ni Tariela kay VP Sara, "Ma'am, mayroon po ba kayong kilala?" Wala pang bagong sagot dito ang bise.
Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, mas kaabang-abang ang bagong yugto ng My Best Friend Eman dahil may bagong cast na may dalang plot twist. Yes? Kayo ba may-ari itong sasakyan na to? Yung asawa ko kasi. Pinamputo ng mga tao gamit itong sasakyan na to. Mapapanood na nga po sa serye ang aktres na si Angel Aquino. May bit-bit kaya siyang masamang plano o siya na nga ba ang bagong Angel ni Mateo? Abangan niyan sa My Best Friend Eman ang totoong laban. 2:30 ng hapon, dito lang sa TV5. Susunod, mahigit 5 milyong pisong halaga umanon ng langis ibinenta ng isang lalaki at may malaki raw discount. Pero budol yan. Lalaking tumatakas sa Highway Patrol Group nakabangga ng mga sasakyan. Kotseng ginamit, hindi papalabayad. At fans ng BTS napansing tila pinura ng Grammys ang video ng Bangtan Boys. Bakit? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dalawang beses kada araw kung magdroga umano ang isang lalaki sa Dinalupihan, Bataan. Sumasideline din daw siya sa pagtutulak kahit ilang beses na siyang nakulong. Narito ang Frontline Report, exclusive. Ang tambak ng basurang yan, mga paraphernalia pala na ginagamit sa pagdodroga. Ito mismo ang naging ebidensya laban sa tricycle driver na si alias Tisoy. Itinapon ang mga basura sa bakuran ng kanyang hideout sa Barangay Magsaysay sa Dinalupihan, Bataan. Ang suspect, aminadong gumagamit ng droga. Ilang beses gumamit sa araw? Tila, ginagawa raw pagkain ng suspect ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang matindi pa, sumasideline din daw si Tisoy bilang pusher o tulak ng droga. Matagal minanmanan ang suspect bago nagkasa ng operasyon para maaresto siya. Base sa impormasyon, 3 beses nang nahuli dahil sa droga si Tisoy. Wala raw itong kadala-dala. Nakuha sa kanya ang higit 2 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 19,000 pesos. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga pulis si Tisoy. Mahaharap siya sa kaukulang reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. 3 ang sugatan sa bangga ng ambulansya at sasakyan sa Maynila. Patawid umano ang sasakyan sa Taft Avenue nang masalpok ng ambulansya at sa lakas ng impact, tumagilid pa ang sasakyan. May pinadala namang isa pang ambulansya sa lugar para madala sa ospital ang mga biktima. Sa Tayuma naman, sugatan ang magkaangkas sa motorsiklo nang bumangga sila sa concrete barrier. Nawalan umano ang control ang rider sa di pa malinaw na dahilan. Dinala na rin sila sa ospital. Dose-dose ng car at motorcycle dealers ang pinatawa ng parusa ng LTO dahil sa delayed na pagbibigay ng ORCR sa kanilang mga buyer. Ayon sa ahensya, hindi dapat lalampas sa 11 working days ang pag-i-issue nito magmula nang mabili ang sasakyan. Sa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Binili ni Don ang kanyang motorsiklo noong nakaraang taon para magamit sa pagpasada bilang motorcycle taxi. Pero hanggang ngayon, wala pa itong plaka. Inabot din ng 1 buwan bago niya nakuha ang official receipt at Certificate of Registration o ORCR. Kaya hindi rin niya ito kaagad nagamit. Ay walang biyahe sir. Sa amin lang, around subdivision lang. Hindi siya pwede ilabas eh. Mahuhuli ka eh.
Pero ayon sa Land Transportation Office, hindi dapat lalabas ng 11 working days simula nang mabili ang isang sasakyan ang paglalabas ng ORCR na responsibilidad ng isang car o motorcycle dealer. Sari-sari na ring reklamo ang natanggap ng LTO laban sa iba't ibang car dealers dahil sa mga ORCR na inabot ng 2 hanggang 6 na buwan bago na-release. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, karaniwan umanong ginagawa ng mga motorcycle dealers ay iniipon ang kanilang benta, saka ipapasa sa third party ang pag-aasikaso nito sa LTO. Minsan ituturo nilang LTO na nasa sa amin ang pagkukulang sa new registration at minsan ginagawa nila after 2 months lang nila pinapasok. So nagkakaroon ng delay. Ang kawawang buyer, ang hawak-hawak lang niya yung sales invoice. Sa ngayon, aabot na sa 178 na car dealers ang nahainan ng LTO ng show cause orders para magpaliwanag kung bakit nagtatagal ang paglalabas ng ORCR ng mga may-ari ng bagong sasakyan. Mayroon na rin napagmulta, nasuspinde at nakansilahan ng accreditation. Meron naman daw na talagang pasaway. Pagka po kasi na-issuehan po namin ito at ng suspension, hindi sila pwedeng magbenta. Apparently, merong iba na mga matitigas pa rin ang ulo pero nasa proseso na po kami ng mga ipasarado po sila. Nakipagpulong na raw ang LTO sa mga kinatawan ng mga dealer. Inihikayat din ng LTO ang publiko na isumbong sa ahensya ang mga pasaway na dealer. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, hindi na lumalabas sa official website ng Recording Academy na Grammys ang ilang videos ng global group na BTS at hinala ng fans dahil daw ito sa pag-boycott ng grupo sa Grammys matapos itong magdagdag ng kategoryang Asian Pop Awards. Napansin nga po ng ilang fans na wala ng videos na lumalabas kapag pinindot ang link sa ilang kanta ng BTS tulad ng Butter. Baka raw binura na talaga ito ng Grammys. Kaya naman ang ilang ARMYs nagalit. Say nila, mas relevant pa nga raw ang aso ng BTS member na si Jungkook. Mas marami pa raw kasing followers ang fur baby na si Bam kaysa sa Recording Academy. Ang kanilang atake, Bammys versus Grammys. Wala namang pahayag pa ang Grammys kaugnay ng mga nawala umanong BTS videos sa kanilang website. Susunod, mga namimili sa isang ukay-ukay sa Dumaguete na bulaga ng sawa na humalo sa mga laruan. Babaeng todo iyak viral dahil pang Best Actress daw ang pag-arte sa emergency simulation. Kainin sa tinuod. Uy! Nabalagad sa... At nagbabalik na aktres Roxanne Ginoo, makasama sa romantic comedy na Mommy Guard dito sa TV5. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Timbog ang isang lalaki sa Cebu na nambudol ng higit 5 milyong pisong halaga ng diesel. Huli ang suspect sa entrapment operation ng NBI sa Mandawi City. Isang negosyante ang naengganyo raw na bumili ng diesel sa suspect na sa alok na 53 pesos kada litro. 100,000 liters ang inorder ng biktima at nagbayad ng 5.3 million pesos. Pero tinangay lang ang kanyang pera at wala namang na-deliver na diesel. Kulong ngayon ang suspect na naharap sa reklamong estafa at illegal trading of petroleum. Binasag ng Bases Conversion and Development Authority ang ilang maling impormasyon daw tungkol sa PAC Silica.
Kabilang na riyan ang posibleng masamang epekto nito sa kalidad ng tubig. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Jazz Paredes. Tila hindi na raw makontrol ang mga maling haka-haka online tungkol sa planong Pac Silica Industrial Hub sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Kaya ang mga ngasiwa ng proyekto na Business Conversion and Development Authority o BCDA, isa-isang nilinaw ang anilay misconception sa proyekto sa isang press briefing kanina. Una, may data center nga ba sa Pac Silica? Sabi ng BCDA, walang ganyan. AI hub daw ang Pac Silica at hindi AI data center. AI hub are manufacturing industries, manufacturing plant. Ang ibig sabihin nun, sa pag-design pa lang, AI na. They employed thousands and thousands of workers. Ito yung gusto natin. At dahil hindi ito data center, hindi rin daw totoong kakailanganin nito ng tone-tonelada at sangkaterbang tubig. Ngunit kagaya ng ibang mga commercial industry manufacturers, kinakailangan pa rin ng tubig para mag-operate ng nasabing AI hub. Kaya ang gagawin daw nila, sustainable intervention at water detention facility para masigurong recycled water ang gagamitin. Even regular commercial, industrial industries, they will need water. So the basic thing to do or the normal thing to do is extract groundwater. Ayaw natin yon, no? So ang gusto natin to kasi dito, even without Pac Silica, we see a population of up to 600,000 in the long term. So in fact, yung design namin na yon, wala pa si Pac Silica. Naka-design na yon na maggagawa kami ng underground detention tanks. Lahat po ito ay sustainable intervention. Ang sabi pa ni Engineer Bingka, hindi totoong aalisan ng lupa ang mga magbubukid at katutubong komunidad na naninirahan sa Capas. Katunayan, lupa ng gobyerno ang pagtatayuan ng Pac Silica AI Hub. Sa kanilang datos, may kabuuang 35,300 hectares na lupa ang Clark Freeport and Special Economic Zone. 10,700 ang lupang sakahan ng Department of Agrarian Reform. 15,141 hectares naman ang nakatalaga para sa ancestral domains. 1,620 naman ang ilalaan para sa Pac Silica NCC. Sa madaling salita, malayo ang ancestral lands sa sinasabing matatamaan ng Pac Silica. Pero kung may maliliit man daw na sakahang matatamaan, siniguro mabibigyan sila ng tulong pinansyal sa halagang 300,000 pesos. Pero sino nga ba ang may gusto ng Pac Silica? Baka naman pinipinit lang sa atin yan ng mga banyaga. Sabi ng Department of Trade and Industry, hindi ganyan ang sitwasyon. Ang Pac Silica is a United States-led international at non-binding declaration ng shared principles. Ibig sabihin, hindi sapilitan ang partisipasyon ng Pilipinas sa proyekto, kundi isang pagkukusa na nakabase sa pansariling interes ng bansa. Layon daw nitong itaas ang Pilipinas sa global value chain para sa artificial intelligence, critical minerals, advanced manufacturing at digital infrastructure. It's really outside of the 4,000 acre. Malit, ito na lang yung nandun. So, essentially, walang maapektuhan na farmers. Tapos dun sa environmental groups, we were discussing this with the DNR also. Of course, as I said, no, at the project, meron ng ECC at the master plan New Clark City level. Tapos meron pa per individual locators. Una nang giniit ng mga barangay sa Capas, Tarlac na walang konsultasyon ang BCDA sa proyekto sa kanilang lugar. Wala pang malinaw na sagot dito ang ahensya. Pero pagtitiyak ng BCDA at TTI, ang Pac Silica AI Hub ay lilikha ng mga marangal at makabuluhang trabaho para sa mga residente at maging sa indigenous communities. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Jazz Paredes, News 5. Binatawan ng UAAP ng perpetual o permanenteng ban si dating Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin. Nagugat yan sa team building activities sa Aurora na kinasawi ng student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Bawal na din si Baldwin sa anumang UAAP competition bilang isang coach o anumang official capacity. Bawal na rin siya pumasok sa anumang UAAP competition venue. Di na raw maaaring umapila si Baldwin sa desisyon. Pinatawan naman ang suspensyon ng team manager na si Epok Kimpo, coaching staff at physical therapist ng team. Di kaya kay Baldwin, maaari namang umapila ang mga sinuspinde. Papayagan naman ng UAAP ang Ateneo Blue Eagles na makapaglarong muli sa Season 89. Kasunod daw ito ng hiling ng Ateneo student athletes bilang pagbibigay pugay sa yumao nilang teammates.
Pero kailangan daw muna ng Ateneo na magkaroon ng reassessment sa organizational structure at management ng kanilang team. Tinanggap naman ng Ateneo de Manila University ang desisyon ng UAAP Board na payagang maglaro ang kanilang men's basketball team. Inaalala raw nila sa panibagong kabanata na ito sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Sa weekend na ang simula ng taping ng upcoming kapatid series na Mommy Guard. Excited na raw si Marvin Agustin na makatrabahong muli sina Jolina Magdangal at Dominic Ochoa. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. Talagang booked and busy ang kapatid star na si Marvin Agustin. Handa na ang aktor at businessman sa pagsisimula ng taping ng reunion series nila ni Jolina Magdangal. I think this Saturday we'll start taping na. We're just waiting for the script, for the final script. But yes, very excited. Of course, Jolina, Dominic, so masayang shoot yun. Bago yan, naging special guest si Marvin bilang isa sa mga panel member sa YouTube Works Awards Philippines. Ibinahagi niya rito kung bakit mahalagang online visibility sa kultura, negosyo at iba pang content. Tamang-tama dahil magiging available din ang Mommy Guard sa digital platforms gaya ng YouTube. I like it because it's reaching more audience, wider audience. So masarap, okay na okay. Masaya yung show, tapos masaya maraming manonood. Bukod kay Marvin, nagpasaya rin sa mga guest at awardee ng YouTube Works Awards ang P-pop group na Sonara. Pinerform nila rito for the first time ang i-release pa lang nilang new song na Pula. Abangan ang upcoming song ng Sonara sa mga streaming platform. Mapapanood naman ang Marvin Jolina series na Mommy Guard soon sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, iba naman mga historical markers sa Binyan, Laguna, ninakaw. At sa ating K-alaman, kapag nanunood ng tennis, tuwing kailan nga lang ba pwedeng sumigaw at pumalakpak? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Literal na rare find ang namataan sa isang ukayan sa Dumaguete City. Mayroon kasing nakitang sawa na humalo sa mga laruan. Narito ang Frontline Report. Hindi naghahanap ng stuffed toy ang mamang bumbero na ito. Ang dinudukot niya sa tumpok ng mga laruan, ahas pala. Lumingkis pa nga yan sa kamay ng isa pang bumbero. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Miyerkules ng gabi nang itawag sa kanila na may ahas nga sa isang ukayan sa Barangay Kalindagan. May habang higit 6 na talampakan ang nahuling reticulate python na isang non-venomous na ahas. Pero paano nga ba yan napunta sa ukayan? Sabi ng may-ari ng content, hindi yan for content lang. May malapit daw kasi sa kanilang kanal at makapal na damuhan. Nakita pa nga sa CCTV nang pumasok ang ahas sa exit gate at gumapang sa mga tsinelas. Dumaan daw ito sa kusina at labas ng pinto ng staff room na mabuti raw ay sarado. Wala namang nasaktan mula sa insidente. Pagka-rescue naman sa ahas ay itinurn over na ito sa DENR. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Mga kapatid, pansin nyo ba?
Tuwing magsiserve si Alex Ayala o kahit sinong player ay tahimik ang stadium. Yan po ay bahagi ng tennis etiquette. Sa tennis, may tamang oras ang pag-cheer. Hintayin munang matapos ang puntos bago pumalakpak, sumigaw o mag-celebrate. Kasi habang may rally, bola muna bago boses. At kapag may bolang lumagpas sa court, honesty is the best policy. Kailangan aminin kung out ang bola kapag malinaw na nakita ito. At isa pa, habang may rally, bawal munang maglakad sa tribune. Kaya kung gusto mong bumalik sa upuan mo, wait for the point to end. Hindi po ito concert na pwedeng, excuse me, dadaan lang, pero hindi lang tennis ang may kakaibang etiquette. Sa rugby, karaniwang captain lang ang kumakausap sa referee para sa desisyon. Sa cricket naman, may walking. Kapag alam ng batsman na out siya, umaalis na siya sa field. Kahit hindi pa ito ideklara ng umpire. Sportsmanship yan. At sa sumo wrestling naman, bago pa man maglamad, naghahagis na ng asin sa ring. Hindi para tikman kung malasa, kundi bilang simbolo ng pagpapadalisay at pagtataboy ng masasamang espiritu. Kaya mga kapatid, sa sports, hindi lang galing at lakas ang nasusukat. Abay, pati po ang asal. Dahil ang laro may final whistle. Pero ang respeto sa kalaban, dapat walang ending. At gaya ng kay Alaman, ang respeto sa sports ay hindi lang kay ugalian. Ito rin po ay ang ating kay Yamanan. Okay. Susunod, babaeng halos maglupasay, kakaiyak. Acting lang pala sa practice sa pagresponde kapag may emergency. Kainin sa tinuod. At may bagong mangyayari sa 5, mas komprehensibo, mas matapang, at mas frontline mula umaga hanggang gabi. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagkarambola ang 7 sasakyan sa Laguna. Ang ugat niyan, motoristang tinatakasan ng HPG gamit ang sasakyang hindi niya na nababayaran. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Bumigat ang daloy ng trapiko sa Balibago Road sa Santa Rosa, Laguna matapos magkarambola ang ilang sasakyan. Ang dahilan, itong kotseng ito na inabol ng mga otoridad. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, ipinatawag nila ang driver na si Elias John matapos ireklamo ng financing company na hindi niya nababayaran ang kinuhang 2 kotse. Nauna nang nahila ang isang sasakyan, habang isang kotse dinala niya pa sa HPG. Nagpaalam pa raw si Elias John na may kukunin lang na gamit sa kotse, pero nagmaneho na siya palayo. Pagdating niya dun sa compound sir ng SLEX dito sa Santa Rosa, siguro nag-nervyos na konti. Yun na nga, yung lahat ng nadaanan niya sa sasakyan hanggang sa makarating siya sa SLEX, nabangga niya lahat. 6 na sasakyan, kabilang isang motor at tricycle, ang nabangga ng driver. Inabandonan niya naman ang kotse, saka umiskapo. Nakita pa siyang umabot sa Cavite sa sumakay ng tricycle. Kalaunan, natunton at naaresto siya sa pinagtaguang bahay ng kaibigan sa 13 Martires. Sa presinto ng Santa Rosa, hinarap ni Elias John ang kanyang mga complainant. Nakipag-areglo siya sa mga may-ari na nabanggan sa sakyan. Pero posibleng tuloy pa rin ang kaso sa kanya kaugnay sa mga di nabayaran sa sakyan. Sa part po sir nung reckless imprudence resulting to physical injury and damage to property, hindi na po interesado yung mga na aksidente niya. However, sa part po nung financing, hindi ko po alam sir kung magpupush sila ng kaso kasi hindi na po sa level namin yun sir.
Nabawi na ng financing company ang sasakyan ni alias Jan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Tinungkap ng mga kawatan na ang siyam na historical markers sa Binyan, Laguna. Nag-alok na ng pabuya ang mga otoridad para maaresto ang mga magnanakaw. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Ria Carlos. Umang map, wala na rin. Mga butas sa pader na lang ang naiwan sa pader na ito sa Binyan, Laguna. Ang dating nakalagay dyan, ang mga historical marker o mga pananda kung saan nakasaad na mahalaga sa kasaysayan ang mga bahay o lugar. Sa investigasyon ng mga pulis, aabot sa siyam na historical markers na ang nawawala sa iba't ibang barangay sa Binyan. Tinangkarin daw na alisin ang historical marker ng Capilla de San Jose. Pero nakita ng mga tao ang mga suspect kaya napurnada ang pagnanakaw. Sa backtracking ng autoridad, natukoy ang riding in tandem na nanguha umano ng mga marker. Gawa sa premium brass o tanso ang mga marker. Nasa 700 piso ang halaga niyan kapag ibinenta sa junk shop. Pero tingin ng mga pulis, sa amin, hindi ako naniniwalang simpleng pagnanakaw ito. I think may malalim na motibo kung sino man na may gawa nito dahil siyam na historical markers ang nawala. Yung parang identify agad nila kung saan kasi pupuntahan at kukunin tong mga nasabing mga markers na ito eh. Ayon sa Binyan City Culture, History, Arts and Tourism Office o Bichato, lahat ng mga ninakawang bahay ay privately owned kaya walang nagbabantay na security guards sa mga ito. Para sa historian na si Xiao Chua, ang pagnanakaw sa historical markers ay pagnanakaw din sa kasaysayan ng bayan. Ay hindi lamang basta-basta bato o bakal yan, Yan ay nagtataglay ng ng mga kwento ng ating bayan na nagbibigay sa atin ng pride, nagbibigay sa atin ng pagkakakilanlan, nagbibigay sa atin ng mga aral na walang kapalit na salapi. Sa ngayon ay hindi pa nahuhuli ang mga kawatan. Ayon naman sa Binyan City Public Order and Safety Office, may 5,000 pisong pabuya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Ria Carlos. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, kasabay ng pagbabalik tambalan ni Marvin Agustin at Jolina Magdangal, nagbabalik teleserye rin ang aktres na si Roxanne Ginoo na nasa kanyang kontrabida era na. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. What? Security check, sir. Hindi mo ko kilala, no? ID na lang, sir. Trailer pa lang. Damang-dama na nga ang chemistry ng nagbabalik na OG Love Team. Ako ang principal ng school na to. So, patingin ang ID mo. Yan. Kilig check. Si Marvin Agustin na, excited na sa pagsisimula ng serye. Ala-gimmick reunion pa nga ang nangyari with the co-stars dahil kasali rin dito si Dominic Ochoa. At nagkaroon pa sila ng run-in moment with Diego Castro na nakasama rin nila noon sa TV5 mid-year trade launch at MediaCon kahapon. Present din sa Tara, Kapatid, ang isa sa most respected actresses of her generation na si Roxanne Ginoo. Nagkaroon ng grand unveiling sa production number ng Mommy Guard. Makakasama si Roxanne bilang isa sa mga susubo sa karakter ni Jolina Magdangal. This role, medyo kontrabida ko dito. Oo, it's very challenging. Mata pobre. Surreal daw ito for Roxanne na fan ng tambalang Marjo. Imagine, pinapanood ko lang sila nung bata ako and then now kasama mo sa trabaho. So sobrang blessed. Pumirma na siya sa Starworks Talent Agency ng TV5. Priority raw ng aktres ang mga anak for the past decade. Pero ngayong malalaki na ang mga ito. They said na, Mom, you can work na, don't worry about us. Abangan si Roxanne along with Dominic Ochoa, Marvin Agustin, and Jolina Magdangal as Mommy Guard soon on TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5.
Etong matindi mga kapatid, mula umaga hanggang gabi, may frontline na. Simula sa Lunes, magbabago po ang timpla ng inyong umaga. Kung ano yan, panoorin po natin sa Frontline Report na ito. Ayan na! May bagong kasamang gigising tuwing umaga. Simula sa Lunes, 5:30 a.m. May bagong umaga. May bagong timpla. Ang Good Morning Kapatid. Magiging frontline sa umaga. At sino ang haharap sa inyo sa unang banat ng balita? Edi, si Ed Linggau. Todong balitaan na talaga sa frontline yan. Kasama sina Dimples Romana, Andre Felix, Chiki Roa Puno, Maui David, Doc Richard Gadiaza, Alvin Pura, Mondi Lopez, ang inyong lingkod, Laila Chicadora, at Angela Lagunzad Castro. Siguradong Eddie wow na wow ang ating morning with Ed Linggau sa frontline sa umaga. Pero teka, di ba sa frontline tonight si Bok? Di may bago ring makakasama sa gabi? Ako nang papalit kay Ed Linggau. Sa ayaw ninyo at sa gusto, nagkakaintindihan ba tayo? Nagmamahal. Tito Lord. Yawn! Si Lord De Vera ang bagong makakasama ni Mean Los Baños at Janine Alipoon sa Frontline tonight. Kaya naman simula sa Lunes, meron ang Frontline sa umaga, Frontline Pilipinas, at Frontline tonight. Mas kumpleto, mas matapang, mas Frontline. Ang nagsiksikan sa evacuation center. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Biyernes. Happy weekend mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Halos maglupasay ang isang nanay sa Zamboanga del Norte nang makita niya ang kanyang anak na nahulog umano sa gusali. Pero teka, practice lang po yan. Dahil si ate ay nag-viral sa kanyang pagiging Best Actress performance. Panurin yan sa report na ito. Iyak kung iyak si nanay. Halos magwala nang makita ang sugatan niyang anak. Pero teka, bakit si kuya natatawa pa? Pati yung nagbi-video natatawa rin. Disclaimer mga kapatid, hindi naman nila tinatawanan ang sitwasyon ni nanay. Ang plot twist kasi, simulation lang pala. Practice lang ang eksena para sa isang emergency response drill. Hindi pa dyan nagtapos ang kanyang award-winning performance dahil nang makita niyang nire-revive ang bata. And the Best Actress Award goes to Godi Aguilar, 47 years old, residente ng Zamboanga del Norte. Ang eksena niya, kunwari nahulog sa gusali ang isang bata. Bahagi ito ng paghahanda ng mga otoridad sa mga pagresponde sa iba't ibang emergency. At sa acting ni ate, mukhang hindi lang ang mga responder ang nag-ensayo. Pati ang pag-iyak, pinractice talaga. Pero seryoso, kahit simulation lang, importante ang ganitong drill dahil kapag totoong emergency na, walang take two. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Chicadora, News 5. Ayos Best Actress Award. Oo, galing! Godi. Ramdam na ramdam mo yung emosyon. Madadala ka eh. Oo. May ganun pa eh. Baka may luha pa yan, ha? Feeling ko. Good job. Congrats po. Abangan nyo kami ulit sa Lunes dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.